Be, pag namatay ako, be, iyak ka? Wala na sabi na ko wala na ako papa. Iyak ka? Wala na ako papa. Pag namatay ako? Opo. Mamimiss mo ako? Opo. Tapos sila din ba ikaw? Ha? Mamimiss mo ako, anak? Opo. Pag namatay na ako? Huwag kang umiyak, anak. Namiss ako si Mama Sasa. Wala na nga eh. Di ba? Pinabayaan nga na tayo, di ba? Hindi nga na tayo mahal, di ba? Kasi iniwan tayo. Vlog kita sobra. Mahal na mahal kita, anak. Opo. Hug mo na ako. Love you, anak. Tuto po. Miss tayo na lang. Kung sabi mo naman ako ng maayos. Hirap na hirap na ulo. Sa kulkaw. Nasa tukol ko ang tito kasi wala na ako Mama. Here in heaven. Well, unang-una sa lahat, gusto ko munang ipaabot ang aking taos-pusong pagdamay sa mga taong nagmamahal kay paring o kay at of course lalong-lalo na kay Nanay. Alam ko ho kung anong pinagdadaanan nyo ngayon. Alam ko ho na hindi madali na maburahan ng isang mahal sa buhay. Syempre ho, 9 na buwan nyo hong dinala at inalagaan at minahal yan sa inyong sinapupunan. 9 na buwan yung pinaghirapan, 9 na buwan ninyong tiniis lahat ng mga bagay na pinagdaanan ninyo o mga dinanas o mga nangyari sa inyo habang nagbubuntis kayo ng mga panahon na yon, hindi ho ba? Tapos inalay nyo ho ang buhay ninyo noong mga panahon na yon, lalong-lalo na ho nung inuluwal na ninyo itong bata na ito, si dito sa mundo. Tapos, syempre, hindi naman ho doon nagtatapos ang lahat, hindi ho ba? Dahil ho, yung pa lang ho ang umpisa. Dahil paglabas ho ni yan ho pinalaki ninyo, pinag-aral, pinakain, tinuruan ng mabuting asal, itinaguyod para maging isang tunay na lalaki. Which is, nagawa nyo naman ho yung trabaho ho ninyo. Napaka galing nyo ho at napakabuti nyo pong ina sa inyong anak. Kaya ho ako ay taus-pusong nakikiramay at dumaramay sa inyong pinagdaraanan ngayon. Dahil naiintindihan ko po bilang ina na ang maburahan ng isang anak ay isang napakabigat at napakasakit na sitwasyon o karanasan para sa isang nagmamahal na ina na katulad ninyo. May kasabihan nga may kasabihan ho, 'di ba, na mas mabuti pa ho na yung anak ang maghatid sa kanyang magulang kumpara sa o instead na yung magulang ang maghatid sa kanyang anak. Medyo ingatan ko lang ho yung pananalita ko dahil ako ay nasa YouTube at ito ay isang bagay na hindi dapat pag-usapan ng bulgar. So,
kayo na lang ang bahala na kumuha ng mga sinasabi ko, dahil may mga salitang babaguhin ako at iingatan ko para nang sa gayon ay at least kahit paano hindi naman ang mabura itong video natin. Okay, dahil kailangan natin sumunod sa community guidelines o sa rules ng YouTube. Okay? So, ako ay dumaramay sa inyong pinagdadaanan dahil hindi ho biro yan, Nay. Stay strong lang ho. Nagawa nyo naman ho ang tama para sa inyong anak. Yun nga lang ho talaga, may mga bagay na nangyayari ho sa buhay natin na hindi man ho natin maintindihan kung bakit nangyari, ngunit ito ay kagustuhan ng Diyos. Okay, parang sakuna, parang mga problema na kung titingnan ho natin parang hindi na maganda, pero kung iintindihin ho natin mabuti, ito meron pa ring aral o may meaning pa rin ho o may purpose, kaya ho ito ginagawa sa atin. Marahil ho ito ay para kay Boy sa kanyang anak, para mas lalo siyang maging malakas o matuto sa mga bagay-bagay dito sa mundo, o sabihin natin para siguro siya ay mas maging magaling na bersyon ni okay, o kaya po sabihin natin marahil kaya ho ito nangyari para ho mas mapatibay niya ho yung loob ng mga mahal niya sa buhay, sa hindi man po nating ganitong gustong paraan, pero gaya ho nga na sabi ko kanina, ito ay paniguradong mayroon pa rin hong sabihin nating meaning o purpose kung bakit po nangyari. Okay, so ako ay dumaramay sa inyong pinagdadaanan. Hindi nyo ho deserve na masaktan ng ganito, pero ipagpasa Diyos na lang ho natin yung mga nangyari. Okay, dahil masama o maganda man ho tingnan, ito ay kagustuhan ni Ama, dahil alam ko po, naniniwala ako na meron itong mabuting intensyon mula sa Kanya. Also, shoutout na rin sa tao o GNL na nag-send sa akin nung video na ito tungkol dito sa sitwasyon o pangyayari na ito. Hindi ko lang ma-mention yung pangalan niya kasi mahirap na, baka gusto niya maging private siya. Kung nandyan ka man at mapanood mo itong video na ito na yung request mo, bro, mag-comment ka na lang dyan para at least malaman ko na nandyan ka pala. So, para sa iyo ito. Para din sa mga GNL na nanonood sa akin ngayon. Kasi alam nyo, kahit na may pagkadelikado itong video na ito at sabihin natin baka hindi tayo paboran ni YouTube, ginawa ko pa rin, o sabihin natin against all odds, ito ay itinuloy ko pa rin, dahil ang video na ito o topic na ito ay napakalapit sa puso ko. Hindi lang dahil isa rin ako sa mga sabihin nating muntik gumawa nito sa buhay ko noon, kundi dahil napakarami kong mga kliyente o mga kakilala ng personal at mga GNL o follower, subscriber, o sabihin nating mga fans na nagdaan o pinagdadaanan ng ganitong klaseng sitwasyon ngayon. Kasi alam nyo, sa totoo lang, hindi ko naman tinitingnan na weakness itong bagay na ito eh. Well, somehow, kahit paano, yes, pwede rin nating sabihin na kahinaan ito. Pero ano pa yung motivation ng kahinaan na yun? Siyempre, walang iba kundi yung kakulangan sa kaalaman sa katotohanan. Dahil 100% naniniwala ako na kung alam lang ni paring kung ano yung pinagdadaanan niya o kung bakit nangyari yun sa kanya at sa kanyang partner, imposibleng burahin niya yung sarili niya. Imposibleng gawin niya ito dahil alam niya yung nangyari, bakit ito nangyari, ano ang solusyon, at higit sa lahat,
mas maiintindihan niya na kung bakit hindi niya ito dapat gawin. Pero dahil hindi siya aware, hindi niya alam yung solution, hindi niya alam kung ano ang cure o kung ano ang gamot, dahil sa araw-araw na bumabarena sa utak niya, kada putang inang segundo na sa utak niya, tumutusok, bumabarena sa utak niya. Kahit sinong malakas na tao, kung wala kang alam, kung hindi mo ito maintindihan, papasok at papasok sa utak mo, natapusin na lang. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mahirap siya. Hindi siya madali. Anong gagawin mo? Kahit na sabihin pa nating malakas kang tao, pero hindi mo maintindihan yung bagay na nangyayari sa iyo, walang solusyon. Paano titigil yun? Paano hihinto yun? Mahirap gawin ang bagay na ito o solusyonan o pahintuin nang wala kang kaalam-alam kung paano, bakit, at kung ano ang sagot. Para kang may tumor sa utak na umaatake sa mga oras na iyon. Sobrang sakit. Pinaparusahan ka. Sobrang tindi ng pinaparamdam ng tumor mo sa loob ng ulo mo. Sa mga oras na yun, imposibleng yung tamang kaisipan o yung lohika mo pa rin nangiiral. Dahil sigurado naman, alam nitong tao na ito na mali ang burahin niya ang sarili niya sa mundo. Dahil maraming taong nagmamahal sa kanya. Maraming tao ang umaasa sa kanya. Alam niya yun. Aware siya dun. Pero sa moment na hindi mo na makaya yung nararamdaman mo, isang bagay na lang ang papasok sa utak mo. Tapusin na ang lahat. Kaysa mahirapang ka pa. Kaya kahit gaano ka kalakas, imposible na maging madali para sa iyo ang sitwasyon na to. Pero di ko sinasabing gawin mo to. Mali pa din. Mali. Kahinaan? Yeah, maybe. Pero para sa akin, more on biktima siya eh. Kasi hindi niya alam eh. Hindi niya naiintindihan ng female nature. Hindi niya naiintindihan ng game. Hindi niya naiintindihan kung ano ang mga babae. Tulad na lang ng hindi ito loyal dahil emotional ito o hypergamous by nature. Kumbaga, hindi siya mag-stay ng dahil sa kung ano yung napag-usapan ninyo o mananatili siya kung sino siya, kung ano kayo nung umpisa o kung sino siya gaya ng natutunan niya sa TV, sa radyo o sa internet o pati na rin sa society o sa mga tao sa paligid o mga taong nakilala niya simula noong bata pa siya o yung sabihin nating mga tao sa buhay niya na inakala niya na ganun ang mga kababaihan. Ni sigurado ko wala pa siyang kaalam-alam na ang mga babae ay nagdedepende lang sa kanilang emosyon. Even ang relationship ay emotional, ang attraction ay emotional. So kung magbabago ang emosyon ng babae, magbabago rin ang loyalty nito. So kung mananatili siyang in love sa iyo o may nararamdamang emosyon para sa iyo o meron siyang nararamdaman pa para sa iyo, then mananatili o hindi siya alis sa iyo. Pero sa oras na mawala yung nararamdaman niya na ito o sabihin nating mawala yung takot niya na sabihin nating pwede ka nang mawala sa kanya. Kumbaga, kung hindi ka na niya mapapakinabangan o hindi na niya nakikita na may halaga ka pa sa kanya,
ang babae na ito ay aalis at aalis kahit na ano pang gawin mo. Kahit na magmakaawa ka pa. Matter of fact, pag nagmakaawa ka sa babae, yun pa nga yung oras na mawawalan siya ng gana sa iyo. Dun pa yung time na sabihin nating babagsak yung attraction at interest level niya dahil nga sa moment na gawin mo yun, hindi ka na niya titingalain pa uli o titingalain pang muli bilang kanyang hari. Dahil tandaan mo, bilang lalaki, ikaw ang hari o leader ng relationship. So dahil ikaw ang hari o leader ng relationship, nararapat lang o obligado ka na manatiling malakas o sabihin nating dapat ang imahe mo ay manatili na makapangyarihan o ikaw ang source of strength niya, security o joy o sabihin nating survival niya. So sa moment na makitaan ka niya ng weakness, doon pa nga babagsak ang respeto niya. Pagdating sa babae, pag bumaba ang respeto nito sa lalaki, mawawala rin yung pagmamahal niya dito. Dahil nga ang pagmamahal niya ay opportunistic. Meaning, kung ano yung opportunities o yung kung ano man yung mapapala niya dito sa lalaki na ito, dahil ay pergamos by nature nga ito, then, doon siya, o yun yung mamahalin niya. Okay? Kumbaga, kung ano man yung bagay na mayroon ka na mapapala niya para sa survival niya dito sa mundo, yun yung bagay na mamahalin niya. Okay? Mapa-looks mo man yan, money mo man yan, status mo man yan, o yung diskarte mo man yan, o yung napaparamdam mo man sa kanya. Okay? Kung yun man, yun ang mga rason kung bakit mag-i-stay siya. Hindi dahil nag-usap kayo o nangako kayo sa isa't isa. Okay? Kaya nga may kasal, di ba? Kaya nga nilikayang kasal na yan. Kaya may marriage contract. Kasi ultimong si father at si attorney, alam nila na ang babae ay hindi loyal. Hindi naman dahil masamang nila lang sila, kundi ganyan lang sila talaga. Di ba nga, yung mga tigre, di ba, pagka nangagat yung mga yan, o kaya kinain nila yung mga pagkain nilang hayop, kasamaan ba yun? Hindi naman, hindi ba? Ito ay actually tinuturing lang natin na nature nila. Ganun din ang mga kababaihan. Okay? Dahil kaya sila ganyan ay para sa survival nila. Naghahanap sila ng leader. Okay? Hindi sila naghahanap ng follower. Kaya ang kailangan nila ay yung strong o yung mapapakinabangan nila o yung secure sila. Okay? Yung merong resources. Okay? So sa oras na hindi na niya maramdaman yung dapat na nararamdaman niya sa isang lalaki o hindi siya nagigame nito o sabihin nating patay na yung emosyon niya o kaya sabihin nating bumagsak yung lalaki, let's say bumaba yung value niya o kaya lalo na kung magkaroon siya ng kalaban na mas mataas sa kanya, okay? Then itong babae na ito ay mawawala ng gana o sabihin nating mawawala ng respeto o pagmamahal sa lalaki na ito na maaring magresulta ng pag-alis ng babae na ito o kaya sabihin nating pagpapalit ng bago niyang partner. Okay? Mga bagay na dapat na inaaral muna ng isang lalaki bago pumasok sa isang romantikong relasyon. Dahil ang romantikong relasyon ay hindi lamang isang kaligayahan o sabihin nating trip-trip lang o kasiyahan lang. Okay? Hindi ito isang hobby. Okay? Hindi ito isang sabihin nating pastime lang o pampasaya lang ng buhay mo. Ito ay napaka seryoso o napaka-importanting responsibilidad o isang obligasyon sa buhay mo, lalo na kung ikaw ay isang lalaki. Dahil ikaw ang magdadala sa babae na iyon. Ikaw ang sabihin nating magiging leader niya sa relationship ninyo. Kaya kung hindi mo alam ang female nature at wala kang game o hindi mo pa naiintindihan kung paano mag-lead ng relationship o ng babae, malaki talaga ang tsansa ng isang babae ay mawala sa iyo. Dahil nga ang babae ay hindi loyal. Okay? Loyal lang siya sa emosyon niya. Loyal siya sa option niya, kung gaano kadami yung option niya. Okay? Kung sabihin nating kaya kanya bang palitan. Okay? Kung hindi kanya kayang palitan at nasa iyo yung mga hinahanap niya, o sabihin nating ikaw yung kailangan niya o ikaw lang yung makukuha niya sa ngayon o ikaw yung best option niya, then mag-i-stay siya sa iyo. Pero kung hindi na ikaw ang best option niya,
kung meron ng ibang mas okay o kaya mas mabuti pa na iwanan kanya at mag-isa na lang muna siya, gagawin niya iyon. Okay? Kahit na magmakaawa ka pa o magtampo ka pa o kaya umiyak ka pa o kung ano man pa ang gawin mo sa sarili mo, wala siyang pakialam sa iyo. Kahit na may anak pa kayo o kaya kinasal pa kayo o kaya sabihin natin kahit na may mga pangako pa kayo sa isa't isa, ang babae ay aalis at aalis o sabihin natin iiwanan ka kapag kaayaw na niya. Okay? Dahil ang tunay niyang master ay hindi ikaw, kundi yung emosyon niya o yung pangangailangan niya. Kung mahawakan mo yung emosyon at yung pangangailangan niya, kung ikaw ang mayroon ng mga pangangailangan niya at sa'yo nanggagaling yung emosyon na nararamdaman niya, o sabihin natin ikaw yung nakakapag-trigger nun o ikaw yung amo nun, then ikaw ang magiging technically master niya o ikaw na yung susundin niya dahil nga ikaw na ngayon yung source nung o resource o sabihin natin ikaw na yung pinanggagalingan ng mga bagay na ito. So dun manggagaling yung respeto niya, dun lang siya matatakot na mawala ka dahil nga pagka nawala ka, mawawala yung mga bagay na iyon. Pero kung wala kang pakinabang, then lalo na kung may mas mapapakinabangan siya, iiwanan ka talaga nito. Actually, sa totoo lang, mas gugustuhin pa nga ng babae na mag-isa na lang siya kaysa kasama ka niya kung wala naman siyang makukuha o mahihita sa iyo. Lalo na kung sakit ka na ng ulo na let's say problema ka lang, pabigat ka lang, beta ka pa o simp ka o sabihin nating mababa na yung respeto niya sa iyo o away kayo ng away o let's say wala kang silbi o kaya sabihin nating emotional ka, okay, o sabihin nating hindi ka na niya marespeto or let's say hindi ka na tunay na lalaki o mahina ka, okay. So kung ganun ka at lalo na kung mayroong iba o kahit na wala pang iba, mas gugustuhin niya pang mag-isa kaysa makasama ka, okay. Yan yung mga bagay na hindi pa naiintindihan nitong tao na ito bago siya pumasok sa relationship. Bagay na dapat na inaaral muna ng isang tao bago pumasok sa isang relationship, bago mambabae. Dahil ang pambababae ay isang malaking obligasyon, isang malaking responsibilidad. Okay, dahil tao 'yan. Okay, hindi naman basta anong nilalang lang yan o hayop yan. Tao yan. Even yung hayop nga, pag nag-alaga ka nga, di ba? Pag may pet ka, o kailangan may alam ka rin kung paano alagaan ng isang aso. Like ako, may husky ako. Dapat alam mo paano alagaan ng isang husky. Dapat alam mo yung mga pangailangan niya. Dapat alam mo kung paano siya alagaan ng tama. Dapat alam mo kung ano yung mga bagay na ginagawa sa kanya. Dahil kung hindi mo alam kung paano mag-alaga ng isang hayop na alagaan mo, baka kung anong mangyari dyan. Ganon din itong tao, ganon din itong babae. Dahil para yan sa security niya, para yan sa safety niya, para yan sa safety na magiging anak ninyo someday. Okay? Dahil nga siya ay isang survivalist. Even you, bilang lalaki, survivalist ka rin. Siyempre gusto mong mag-survive, kailangan mo ng security. Lalo na siya dahil siya ay yung mas weaker na species. Mas mahina siya. Kailangan niya ng leader. Okay? Babae siya. Okay? Kaya ang hinahanap niya ay isang lalaking malakas, yung mas malakas sa kanya, yung mapagkakatiwalaan niya, yung kaya niyang respetuhin, yung kaya niyang tingalain, yung magsusurvive siya at yung magiging anak nila. Okay? Kailangan niya ng king, hindi yung follower, hindi yung pabigat sa kanya, hindi yung basta let's say may nangyayari lang sa kanila. Okay? Yung may ginagawa lang sa kanya pagka may gustong gawin sa kanya. Hindi ganon. Okay? Ang gusto ng babae ay yung uri ng lalaki na kaya niyang respetuhin. Okay? Hindi yung basta lang, sabihin nating may ets lang. Okay? Pero wala namang bayag. Okay? Kailangan isang tunay na lalaki. Kaso karamihan sa mga kalalakihan ngayon ay basta pumapasok sa relationship kasi gusto lang ng yung kaligayahan lang, yung benepisyo lang sa loob lang ng kwarto, yun lang ang gusto ng lalaki. Okay? Yung lang, sabihin natin basta maging masaya lang siya, basta may makasama lang na babae, basta
masabi lang. Okay? Hindi na nila iniisip, lalo na yung mga nagbubuo ng pamilya, na hindi ito para dun lang. Ito ay isang malaking obligasyon, isang malaking responsibilidad, lalo na kung wala siyang alam sa female nature, 'di ba? O lalo na pagdating sa female nature, dahil nga ang female nature ay hindi katulad ng pantasya na natutunan ninyo sa sa society, okay? Ito ay brutal, okay? Ito ay kakaiba, hindi katulad nung mga napapanood nyo lang sa TV o napakinggan sa radyo o sa internet, okay? Ang babae ay hindi loyal. Hindi siya mag-i-stay sa'yo nang dahil sa nangako kay sa isa't isa. Okay? Kaya nga may kasal, di ba, may marriage contract yan. Nagpipirmahan pa kayo, di ba? May adultery pa, may pananakot pa ng simbahan, may pananakot pa ng batas. Bakit? Kasi nga, alam nila na ang babae ay hindi loyal. Pero hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil para ito sa survival niya. Dahil siya ay of course, isang living creature na may pangangailangan. Okay? So, kung hindi ikaw ang leader o nakikita niyan leader o nakikitang hari niya, then hindi kanya sasubmitan. Hindi siya magpapaka-feminine sa'yo. Hindi siya makakaramdam ng pagiging feminine sa'yo. 'Di ba? So, kung hindi siya makakaramdam na babae, na lalaking lalaki ka, hindi niya mararamdaman na babae siya. So, kung hindi niya mararamdaman na babae siya sa relationship ninyo, then hindi siya magsasubmit sa'yo. Meaning, hindi kanya pagsisilbihan. Hindi siya mag-stay sa'yo. Hindi niya ibibigay ang katawan niya sa'yo o ang buhay niya sa'yo. Okay? Hindi niya pag-aaksayahan ng panahon yung buhay mo o yung pagkatao mo. Kasi nga, wala naman siyang papala. Okay? Dahil ang pag-submit ng isang babae sa isang lalaki, o sabihin natin, ang pagbigay ng babae ng buhay niya sa lalaki ay submission. Okay? At para sumubmit siya sa isang lalaki, kailangan maging masculine ito. Kailangan maramdaman niya na lalaki ito o itong leader niya. Dahil sa moment na yun, para sumubmit siya, kailangan maging feminine siya, maramdaman niyang babae siya dito sa sitwasyon na ito. Pero sa moment na hindi niya maramdaman yan, of course, ang babae na ito ay aalis. Okay? Aalis at aalis pa rin. Okay? Ito ay sabihin nating it's either magpalit o kaya mamuhay na lang na mag-isa. Dahil ang babae ay hindi loyal. Okay? Kahit kailan, hindi siya magiging loyal sa isang tao. Magiging loyal lang siya sa mga pangangailangan niya at lalong-lalo na sa emosyon niya. So, dahil hindi niya alam na ganito pala yung sitwasyon o ganito pala ang mangyayari, ang gulo ngayon ng utak niya. Umabot ngayon siya sa punto na dahil gulong-gulo na siya, hirap na siya, binura na lang niya. Kasi nga, ang hirap ng pinagdadaanan niya. Kaya nga naman lagi ko sinasabi sa inyo, kung hindi mo pa alam ang female nature at wala ka pang alam sa game, hindi mo pa alam kung paano humawak ng relasyon o ng babae, huwag ka munang papasok sa sitwasyon na iyan. Dahil yan na isang malaking commitment. Alam mo ba na ang babae hindi loyal? Alam mo na ba na ang babae emotional? Alam mo ba na kailangan palagi kang nag-i-improve? Naiintindihan mo ba kung ano ang nagpapaamo sa babae? Yung attraction, yung interest level, naiintindihan mo na ba yon? Alam mo na ba ang dynamics ng relationship? Diba? Ang dami mong kailangan alamin. Mga bagay na dapat alam mo na bago ka pumasok sa isang relasyon. Kaso wala naman nagtuturo nito. Wala sa school, hindi rin alam ng mga magulang mo. Kaya ang daming broken family. Kaya ang tendency, dadating ang time, pati yung sayo masisira din. At pag nangyari yun, nang patong-patong pa yung problema mo, hindi lang yung problema mo sa babae, gulong-gulo ka na hirap ka na, kahit na malakas na lalaki ka pa, balang araw bibigay ka sa buhay na mayroon tayo ngayon. Mabubura ka. Pero hindi ko sinasabing lahat maaring maging ganito o dapat ganito ang solusyon. Siyempre hindi pa rin. Pero possible.
Dahil araw-araw ako nakakausap ng ganitong mga klaseng tao. May pinagdadaanan na ganitong klaseng sitwasyon. Madalas, hindi natutuloy. Siyempre, nagpapasalamat sa akin kasi natutulungan ko. Kaya hanggang ngayon, tingnan nyo, ginagawa ko pa rin ang bagay na ito. Hindi ko tinatalikuran. Patuloy kong pinagsisilbihan ang Panginoong Diyos sa purpose ko na ito. Dahil para to sa inyo. Para kay Diyos Ama. Dahil alam ko na pag ginawa ko to para sa Diyos at ginawa ko to para sa inyo, hindi nyo ako papabayaan. Dahil alam ko na ako ang inyong kailangan. Dahil wala namang iba eh. Sino bang nakakaalam nito? Sino bang may kakayanan na gawin to? Kanino ba ipinagkaloob ng Diyos ang talento, experience, skills, o ability, o wisdom na mayroon ako ngayon? Di ba't sa akin lang? Di ba't nung nawala ako, wala pa rin makagawa? Iba pinagkakaperahan lang, ginagamit, ginagatasan. Ako hindi. Kumita o hindi, hindi ko alam kung kikita tong video na ito eh. Pero tinuloy ko pa rin. Kasi wala akong pakialam. Kumita man o hindi, ito ang purpose ko. Mula ito sa putang inang puso ko. Dito para sa libo-libo, milyon-milyong views, o para sa maraming subscribers o followers. Wala akong pakialam. Mag-like ka, mag-follow ka, mag-subscribe ka, sige, kaya mo, bala ka. Wala akong pakialam dun. Basta ang importante, ang tanong, may natutunan ka ba? Nailigtas ba kita? Okay na ako dun. Kahit hindi ka pa magpasalamat sa akin. Basta ang importante, naging mas maayos ka. Bahala na Diyos sa akin. Dahil ito ang purpose ko. Ako ang pinili niya eh. Ako ang chosen niya para sa bagay na ito. Hindi ko kayang talikuran to. Pasalamatan man ako o hindi. Matter of fact, kahit nga hindi ako biyaan ng Diyos ng kapalit para dito, walang problema sa akin yun. Masaya ako sa ginagawa ko. Dahil alam ko na kailangan ako ng tao. Kaya kung may problema kayo sa ganitong klaseng bagay, hindi sagot ang burahin mo ang sarili mo. Aralin mo. Matuto ka sa mga pinagdaanan mo. Sa mga experience ng ibang tao. Pagkakamali ng iba. Di ba nga, like ko sinasabi sa inyo, ang isang tao na patuloy na lumalangoy sa isang ilog na marami nang nalunod ay malulunod din. Dahil sino ba namang, di ba, tao, ang alam mo na nga na marami nang nalunod dun, pero lumangoy ka pa rin. See? Alam mo na nga eh. Ba? Kaya nga ako, ano bang advocacy ko? Aralin nyo muna ang female nature, tapos masterin nyo ang game. Pag na-master nyo na ang female nature at game, mas maliit na ang tsansa na mawala sa'yo yung babae mo. At kung mawala man sa'yo yung babae mo, at least, naiintindihan mo. At least, hindi masakit sa ulo. Hindi masakit sa dibdib. Hindi nakakabaliw. Hindi papasok sa utak mo na burahin mo yung sarili mo. Kasi nga, hindi ka maguguluhan. Hindi ka matutorture segundo o kada segundo ng buhay mo tungkol sa bagay na ito. Kasi alam mo. Diba? Hindi yung papasok ka sa isang bagay nang wala kang kaalam-alam. Trabaho nga eh. Di ba may training?
Pangarap mo nga inaaral mo muna di ba? Kung gusto magpulis, gusto magdoktor, gusto mag-engineer, lahat yun aaralin mo ng ilang taon, di ba? Pero bakit yung ganitong klaseng pakikipagrelasyon? Bakit walang pag-aaral? Bakit napaka-arugante? Bakit nagmamarunong? Bakit kayo papasok sa isang bagay nang wala kang alam? Tapos kapag ka biglang nasira o biglang lumabas yung bagay na hindi dapat mangyari o nangyari yung bagay na hindi dapat mangyari, which is yung nasira yung relasyon dahil nga hindi ka marunong sa leadership, anong mangyari? Paparusahan mo yung sarili mo. Diba? Hindi lang sa pagbura mo sa sarili mo, pati sa mga bagay na dadanasin o mararamdaman mo. Kasi sigurado mahihirapan ka Dahil hindi mo nga ito naiintindihan. Kaya nga ako nagtuturo nito ngayon. Kaya nga libre yung mga video ko. Walang bayad yan. Pag live ako, pwede kayo magtanong. Walang bayad yan. Kasi yun yung purpose ko. Yun ang gusto ni Diyos Ama na gawin ko. At yun din, yung bagay na gusto kong gawin ninyo. Lalo na kung may anak kayo, tulad ni paring. Lalo na kung lalaki pa ito. Paano na lang yun? Sino na ngayon magpapalaki sa kanya? Sino nang gagabay? Sino magtatanggol? Sino ngayon ang titingalain niya o magiging role model niya? Ako? Yung mga tao sa mundo? Hindi na yung pinaka malapit na lalaki sa buhay niya, kundi yung ama nito? Kasi wala na diba? Anong matututunan ng bata ngayon? Pag ako nawalan ng babae, iniwan ako ng girlfriend ko o ng misis ko, gagawin ko yung ginawa ng tatay ko? Sana hindi. Sana mas maging magaling na bersyon yung bata ng tatay niya. Sana boy, makinig ka kay Kuya Josh. Makinig ka kay Kuya Josh mo. Manood ka ng mga video ko. Stay strong. Mali si Papa. Mali siya, hindi lang sa dahil sa ginawa niya ngayon, kundi mali siya na nag-umpisa siya ng relasyon kay Mama at binuo ka niya nang hindi pa siya marunong. Ba? Kaya nga yung iba na mga nagtuturo sa inyo na makipagrelasyon at mag-asawa, lalo na yung kasal na yan at yung mambuntis na yan, nang wala pa kayong kaalam-alam, sobrang against ako sa mga yan. Kasi ang hiniisip lang ng mga yan, monetization. Basta marinig ninyo yung gusto niyo. Siyempre, anong gusto niyo ba marinig? Yung sinasabi ko na to, na pinagbabawalan ko kayo? O yung sinasabi nila na go, gawin nyo? Siyempre yun. Kukonsintihin nila kung ano ang gusto nyo. Yung masarap pakinggan, pero kasinungalingan, nakakasira. Kaysa yung hindi masarap pakinggan, pero katotohanan. At maililigtas ka nito sa kapahamakan. Kung gugustuhin ko mag-mainstream, kung gugustuhin kong lumaki yung following ko, o sabi nating sumikat ako kaagad, sana noon pa. Nakita nyo naman siguro, pag minsan ginagawa ko yan, o sabi nating sinasample lang ko kayo na gawin yung bagay na yan, may, di ba, may mga ilang linggo kung ginawa ko yan dati sa Facebook. Nakita nyo, nagba-viral, di ba? Dahil kaya ko yan. Pero ayaw kong gawin yan. Hindi dahil sa ayaw kong kumita, gusto kong kumita. Pero paano yung bagay na to? Sinong gagawa? Sinong nakakaalam? Sinong may kakayanan? Sinong may sapat na experience? Sinong may talento o karisma sa tao na makakakuha ng atensyon para ikwento yung mga bagay na ito? Dahil nga sa oras na matutunan mo yung bagay na ganito o magkaroon ka ng kapangyarihan, madalas nakukurap ang tao. Pera kasikatan
Anong gagawin? Magme-mainstream na lang. Hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko kayo kayang talikuran. Hindi kaya ng konsensya ko. Na kada libo-libong kikitain ko, o milyon na kikitain ko, kapalit nun ay ulo ng mga GNL na tinalikuran ko. Ulo ng mga tao na dapat sana ay naligtas ko. Dugo. Dugo. Ng bawat tao na sana natulungan ko na hanapin yung grind and purpose niya at maabot niya yung tunay niyang potensyal. And also at the same time, makabuo siya ng sarili niyang pamilya na maitataguyod niya. Bagay na nag-fail ako kay Art. Kasi hindi niya ako napanood eh. Kaso, may mga ganong klaseng sitwasyon talaga eh. Ano bang magagawa ko? Limitado lang ako. Kaya nga nasabi ko sa inyo, ang mga bagay madalas ay nangyayari kasi sa kagustuhan ng Diyos. Ayon sa kanyang purpose o kanyang kagustuhan. Hindi lang natin ganun ka maintindihan kung bakit ganun yung way niya. Pero, ang nangyari ay nangyari na. Kagustuhan niya ito. So, hindi man niya ako napanood, naniniwala pa rin ako na ito ay may rason o ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya nga, ginawan ko na lang ito ng video. Dahil kaya ako kinontak nung kaibigan natin sa Facebook page ko, yun si Pare. Pare, salamat sa video. Shoutout na rin sa'yo. Yan ay dahil yun ang kagustuhan ng Diyos para mapag-usapan natin itong bagay na ito. Kasi hindi lang ito basta sensitibo, kundi napaka-importanting topic. Dahil hindi ito basta kahinaan. Pero papahinain ka nito hanggang yumuko ka, lumuhod ka, at bumigay ka hanggang sa burahin mo yung sarili mo. Proseso yan. Akala nyo agad-agad yan? Hindi naman agad-agad yan eh. Torture yan sa utak. Kakainin yan pati kaluluwa mo. Kaya dapat alam mo kung bakit nangyari. At kung ano ang dapat gawin. Para di ka umabot dun sa level na yun. Dapat umpisa pa lang, mapigilan mo na. Anong alam mo sa breakup? Anong alam mo na pagka nag-radio silence pala o nag-no contact pala, maayos pa pala. Pag nagpaka-alpha ako, maayos pa pala. Na shit test lang pala yun, tinitest lang pala ako ng babae ko. Hindi pa naman pala kami talaga maghihiwalay. Na sa mga moment na yun, kaya pala siya umalis, kasi naguguluhan lang siya kasi hindi ko siya nililid ng tama. O baka na-turn off, bumaba yung attraction at interest level, kasi napabayaan ko na yung sarili ko. See? Knowledge, kaalaman tungkol sa pangyayari. Yun ang kulang. Yun ang rason kung bakit nangyari ito. Di lang dahil mahina siya. Oo. Weakness. Kahinaan ang tunay na rason. Ba't niya nagawa ito? Pero, kaya umabot yun doon ay dahil pinahina siya ng sitwasyon. Binarena siya. Pinahirapan siya. Kaya, binura niya. Naman ang utak mo yun, bakit ganito? Maayos pa ba kami? Anong mali ko? Parang kailan lang, mahal na mahal niya ako eh. Parang kailan lang, di kami maghihiwalay. May anak kami, paano yung bata? Akala niya hindi papasok sa utak niya yan. Papasok sa utak niya yan. Dahil ako man, diba? Minsan ako may nabuntis na isang half-German supermodel na yung mismong anak ko ay dinala pa. Hindi ko nga nakilala yun. Hindi ko na nakausap yung bata. Ginamit pa sa akin
para pahirapan ako. Di ko alam ang sagot. Di ko alam kung anong solusyon. Di ko alam kung bakit nangyari yun. Kasi sabi ko, gwapo naman ako. May pera naman ako. Maayos naman ako eh. Tinrato ko naman siya na maayos, pero ba't niya nagawa yun? Ba't pati yung bata dinamay niya? Yan ang isang law na gusto kong hanggang ngayon ayusin sana nila. Walang kapangyarihan ng isang lalaki sa kanyang anak. Not unless umabot ng 7 years old. So 7 years ang hintayin mo bago mo makita ulit yung bata o magkaroon ka ng kapangyarihan sa bata. Paano kung binibrainwash nila sa loob ng 7 taon? So 7 years pa. 7 years ka magtitiis. 7 years mo tutorturin yung utak mo. Papasok talaga sa utak mo yun. Hindi dahil gusto mong gawin, kundi dahil hindi mo alam kung ano dapat ang gawin mo sa mga oras na yun. O ano dapat yung mga bagay na dapat na inuuna mo. Like, grind and purpose, self-improvement, yung pag-abot mo sa tunay mong potensyal o marami naman palang babae, abundance mindset, ability to be alone, magpaka-alpha ka. Anong alam ko doon? Ang alam ko lang noon, mambabae. Lakas ko sa babae. Aso nakabuntis ako eh. Kaya nagsettle down ako. Nangarap ako na makabuo ng sarili kong pamilya dahil produkto ako ng broken family. Sabi ko, hindi ko gagaya yung anak ko sa nangyari sa akin. Ayokong danasin niya yun. Mahirap. Nakikitira. Nakikikain. Walang magulang. Walang pamilya. Pero nangyari pa rin. Kahit anong iwas ko. Bakit? Kasi hindi ko naman alam kung anong gagawin talaga. Ang akala ko lang, basta magpakabait ka, magtatagal na kayo. So, kung gayahin yung ginawa ng tatay ko. Kaso wala naman nagturo sa akin nun eh. Kung itong mga bagay na tinuturo ko sa inyo, wala nagturo sa akin ito. Kaya nga swerte kayo, ako natuturo ko na to sa inyo. Pero ako nun, wala. Bakit? Broken family kami. Wala din yung tatay ko. Parang si Boy ngayon. Itong anak na wala na yung tatay niya. Kaso kahit nandiyan yung tatay niya, hindi rin niya alam yung gagawin. Parang yung tatay din siguro hindi rin alam kung anong gagawin. See? So, kada taong nakikinig sa akin, inililigtas ko pamilya nyo. Inililigtas ko ang kaninyo. Ikaw ang bayani o tagapagligtas nila. Dahil ako nun, wala ko alam. Hindi ko alam kung ano ang tamang approach sa babae. Paano sila i-lead. Importante palang respetado ka nito. Diba? Dapat pala mataas ang interest at ang attraction level ng babae. Dapat pala may abundance mindset, may abundance of options. Dapat pala manatili yung mystery. Walang validation o walang commitment para patuloy siyang mas maging feminine o mas maging submissive para mas tama yung energy ninyong dalawa sa relationship o sabihin nating tama yung dynamics ng relationship ninyo. Tapos dapat pala hindi kami mag-live-in. Dapat pala nagigame ko siya, nade-date ko pa rin siya. Hindi ko alam. Kasi nga, ang alam ko lang, basta tatanda o sabihin nating habang tumatanda ako o nagsasama kami nung nabuntis ko, hindi ko gagayahin yung tatay ko. Basta mamahalin ko lang siya. Mamahalin ko yung pamilya ko. Yung anak ko. And yes,
I have to admit, it's my mistake. Kasalanan ko yun. Kasi pumasok ako isa-isang bagay na hindi ko pa alam. Dinamay ko pa, pati yung babae. Binuntis ko pa. Dahil sa kapusukan ko. Hindi ko man sinadya yung pagbubuntis niya. Pero desisyon ko yun bilang lalaki. Susunod lang naman yung babae. Sasama lang naman yun sa akin. Kung ano man ang desisyon ko, yun na rin yung desisyon niya. Babae yun eh. Lalo na kung hawak ko pa yung emosyon. Kaso dumating yung time, hindi ko na hawak yung emosyon. Kaso buntis na siya. May anak na kami. At yun yung time na umalis na siya. Dinala niya yung anak ko. Dinala sa Germany. Hindi na ipinakilala sa akin pa ulit. Noong una, galit ako. Noong una, siya sinisisi ko. Beta eh. Diba? Noong una, gusto ko na rin burahin yung sarili ko. Pero katagalan, mas naiintindihan ko na. Sa totoo lang. I owe her. Pero, owe her apology, no? I'm not gonna apologize. Because naiintindihan ko naman na pareho namin desisyon yun. Pero kung maibabalik ko yung sitwasyon na yun, mas gagalingan ko. Mas pagbubutihin ko. Pero nangyari na yung nangyari. Maybe that's the reason why it happened. Because someday I will become Josh A. Wolf. See? Sometimes, yung mga disaster, nangyayari yan kasi may rason. At ganun din yun sa sitwasyon na to. Dahil kung hindi nangyari yun, baka komportable ako ngayon. Baka mas nakatutok ako sa pamilya ko, di ba? Baka walang Josh A. Wolf. Baka walang red pill sa Pilipinas. Dahil pag umalis ako, nawala ako, nakita nyo naman mangyayari, di ba? May red pill ba? May gagawa ba ng ginagawa ko? Kaya ba nila na wag kumita ng malaki at unahin yung purpose nila para sa ikabubuti ng lahat? I don't think so. Kaya ba nila na hindi tanggapin ng madla? I don't think so. Kaya ba nilang i-hate kasi hindi ka naintindihan, pero itutuloy mo pa rin yung laban? I don't think so. They don't have the guts. They don't have the balls. They don't have the heart and the soul to do what I do. Gawin yung mga bagay na kaya kong gawin. They cannot sacrifice para sa ikabubuti ng karamihan. Because they don't have the same faith na mayroon ako. Like what I been telling you guys, I'm on God's sides now. I don't give a fuck anymore kung anong mangyayari sa akin sa kinabukasan. Because I know, if I follow my intuition and my faith, I know I'll be safe. I know God will provide kung ano man yung para sa akin. I'm not even asking for wealth. I'm not asking for money. I'm not even asking for more women or acceptance or validation from other people o sa ibang tao. Hindi na ako naghihingi ng kahit ano. Basta ang iningi ko lang sa Diyos, kapatawaran, guidance niya, wisdom, at pagmamahal. Yun lang. Wag lang niya ako iwan. Masaya na ako dun. Dahil alam ko na hanggat kakampi ko ang Panginoon,
Kahit hindi pa ako tanggapin ng mundo o maintindihan ng mga tao dito, I'll be safe. I will succeed. Masyado na akong maraming battle na pinagdaanan. Maraming laban na ipinanalo. Masyadong marami ng sugat. Maraming pain na in-endure. Marami na akong natutunan. Ilang beses na rin ako namatay. Ilang beses na ako ulit nabuhay. Ilang beses na ako na-resurrect. Ilang beses na ako nag-evolve. Masyado na akong malakas sa mundo na ito. Sabi nga nila, di ba? Which is true. I'm too strong. Di na ako kaya ng problema. Di dahil nagyayabang ako, kundi dahil alam ko, nakakampi ko ang Diyos. Matter of fact, kahit naghihirap ako, alam ko, siya pa rin ang may gusto nun. Lalo na pag maganda buhay ko. Alam ko, na siya rin ang may gusto nun. Dahil ang negative at positive, palaging may aral yan. At palaging mangyayari yan. Kaya dapat palagi kang handa sa dalawa na yan. Minsan maganda, minsan pangit. Minsan bright, minsan dark. Minsan sabay. Kaya, kung may wisdom ka, o enough na wisdom, intelligence, o kaalaman sa mga bagay na dapat mong malaman, hindi ka mapapahamak. Hindi ka maliligaw. Hindi ka magkakamali. You will succeed. You will survive. Because that's what nature wants us to do. To survive. We are all created para maging survivalist. You're not going to like be canceled or hindi ka mawawala sa mundo kung hanggat alam mo kung paano mag-survive. Kasi kinreate ka para mag-survive. Ang DNA mo hinubog ng pati ng mga unang taong nabuhay dito sa mundo para mag-survive. Yung mga nauna sa atin, puro survivalist yun. Lahat ng creature sa mundo, puro survivalist yan. Ultimong halaman, survivalist yan. So if you know how to survive, and if you know kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin para hindi mo burahin ang mo, maingat tayo. Hindi natin pwede ba sabihin yan. Then, imposibleng bumigay ka. Dahil naiintindihan mo. Alam mo kung anong nangyayari. Alam mo kung anong cure. Lalo na kung may anak ka. Ikaw ang role model niyan. Ikaw ang idol niyan. Dapat ikaw ang idol niyan. Sino pa ba? Si Lebron? Sino si Coco Martin? Yung mga celebrity ang dapat niyang idoluhin? Hindi ikaw na sarili niyang ama? Hindi ikaw na pinanggalingan niya? O dugo na nananalantay sa kanya? Dugo mo yan. Siyempre, kung meron man siyang titingalain sa buhay niya, siyempre, tatay niya. Yung lumikha sa kanya. Yung nagbigay sa kanya ng buhay. Do, si God talaga ang lumikha sa atin, pero ikaw ang nagbigay ng buhay sa kanya. Ikaw ang araw-araw na kasama niya.
ikaw ang iiduluhin niya. Ikaw yung gusto niyang maging. Kaya dapat maingat ka. Dapat may alam ka. Nakakahiya naman kung iba yung idol niya, di ba? Failure mo yun bilang lalaki, bilang ama. Di ba? Iba ang idol niya. Kaya tingnan mo ko. Kahit na nagdaan din ako sa ganyang klaseng sitwasyon, kahit na dinanas ko rin yung ganyang klaseng dilema o ganyang klaseng problema sa buhay ko, hindi pa rin ako nasira. Hindi ako bumigay. Hindi ko binura ang sarili ko kahit na pumasok pa ito sa isip ko noong mga oras na iyon. Instead, ginamit ko ito bilang motibasyon, bilang gintong experience, o bilang isang napakahalagang pagkakataon para bumangon muli at patunayan ko sa sarili ko na hindi ako kayang talunin ng kahit anong problema sa mundo. Kaya hanggang ngayon, malakas pa rin ako. Lumalaban pa rin ako. Dahil instead na sinira ako ng pinagdaanan ko na yun, naging malaking parte patuloy yun ng buhay ko kung sino na ako ngayon. Isipin nyo paano kung binura ko yung sarili ko. Paano kung bumigay ako ng mga panahon na yun. Eh di, wala sana ng Joshua Wolf. Diba? Hindi ko sana nararanasan yung mga nararanasan ko ngayon. Baka di ko nakilala yung mga babae na nakilala ko ngayon. May 4 na bilyong babae sa mundo. Paano kung noong time na yun binura ko na yung sarili ko? O bumigay na ako? Eh di hanggang doon na lang pala ako. Mas magiging maayos pa pala yung buhay ko ngayon. Kaya nga, di ba? Maganda man o pangit ang nangyari sa buhay mo, mayroon itong rason. Mayroon itong maitutulong sa iyo. May aral ito. Matter of fact, again, yun pa nga ang rason, o sabihin nating nagbigay daan para sa akin para ipanganak kung sino yung taong kaharap nyo ngayon. Kaya instead na magpadala kayo o magpatalo kayo sa problema na yan, gusto kong tingnan ninyo ito bilang isang challenge sa buhay na kailangan mo lang laruin at ipanalo, na pagkatapos nun, panigurado, mag-a-adapt ka naman magsusurvive ka, mananalo ka, mas lalo kang lalakas at mas lalo ka magiging magaling sa buhay. Kaya again, learn female nature. Learn game. Simple pakinggan. Alam kong kahit paano challenging gawin. Pero madali lang yan. Basta determinado ka. Basta gusto mong matuto. Lahat naman ng bagay sa mundo ay posible basta paghihirapan mo at magiging determinado ka sa bagay na ito. Diba ganun din pag-aaral? Di ka naman nakapagtapos ng di mo inaral ito. Di ka naman natuto magmotor ng di mo inaral ito. Di ka naman natuto mag-drive ng kotse ng di mo inaral ito. Pati nga pagkuha ng babae, di ka naman basta natuto niyan Diba? Inaral mo rin yan. Trial and failure, pagtanong-tanong kay ganto, panood-nood ng kung ano-ano, pakinig-kinig ng ano, di ba? So, ganun na rin naman din lang, nakinig ka na rin naman, natuto ka na rin naman, bakit di mo muna minaster? Mas inalam mo pa sana bago ka pumasok sa ganyang klaseng sitwasyon, gaya ko noon. It's my mistake. I made a fucking mistake. I made a girl pregnant. I impregnated her.
accidentally. Hindi ko sinasadya. Hindi planado. So, nasira buhay namin pareho. Lugi yung babae. Kasi single mom na siya eh. Ako, pwede ako mag-move on lang. Lalaki naman ako eh. Mahirapan siya ngayon. Makahanap ng siseryoso talaga sa kanya. Kahit na yung babae, maganda. Sipin nyo, supermodel yun. Print ad model, ramp model yung babae na yun. Matangkad, istisa, German. FHM model. Magazines. Nandoon siya. Dati rin siyang nag-arte sa, sa ABS-CBN. Dati siyang artist. Pero ngayon, mas may edad na siya. Tas may anak pa. Palipat-lipat ngayon siya ng lalaki. Nahihirapan siya ng siseryoso sa kanya. Kasi nga, nagkaanak na siya. Lugi siya. Single mom na siya. But, what can I do? That's her decision. She left me. Labas na ako dun. Though, I know na it's my mistake because I was the leader at di ko siya na-lead ng tama ng time na yun. It could have not, hindi sana nangyari. Di ba? Hindi sana nag-end up ng ganun. It could have not ended up like that. Or like this. Pero still, may utak din naman siya, di ba? Tao rin siya eh. Kung wala rin naman pala siyang utak at lahat ng sisi sa lalaki rin ibibigay, sa akin lang din, ba't pa natin pinapabayaan na lumabas yung mga yan o gumawa ng sarili nilang desisyon? Tayo lang naman pala ang mali. So, pati sila sisihin din. Di ba? Hindi ko man sinisisi siya lang fully, pero may kasalanan din siya kung bakit nangyari yan sa kanya. Lalo na lumayo siya sa akin. Ako tatay ng anak niya. Ako ang best option niya. Dahil ako lang ang titingin sa kanya o makakakita sa kanya bilang hindi single mom. Dahil anak ko yun. Pero dahil nagmalaki siya, dahil sa feminism, dahil sa kayabangan, nangyari sa kanya. Single mom na siya ngayon. Hirap siya ngayon maghanap ng siseryoso, magmamahal at magpapakasal sa kanya. May anak siya eh. Tas matanda pa. Di ba? Feel bad. Unfortunately, I tried. That was my best noong time na yun. But I know, I'm on my peak right now. Lalo pa ako tumataas. Patuloy ako sa pag-abot sa tunay kong potensyal. But that was my best. And that was her decision na ginawa niya noon. O that was her decision na ginawa niya noon. So, it's our mistake. But of course, mas malaki karga ko kasi leader ako, lalaki ako. Diba? Pero again, may utak din siya. Wala siya utak at ako lang naman pala dapat ang i-blame. Bakit siya pinagdidesisyon mag-isa? Bakit pa siya pinapalabas? Ikulong na lang natin yan sa loob ng bahay tapos huwag niyong pagdesisyonin mag-isa. Diba? Hindi naman pala niya kaya magdesisyon mag-isa eh. Bakit natin siya ginagawang independent? Diba? Shoutout sa feminism. Sila may gusto niyan. Diba? So, but again, not gonna deny my mistake. I know I made a mistake too. Dahil ako ang leader ng relasyon na yun. Pero kung mas alam ko lang sana kung anong dapat gawin, hindi sana nangyari yun. But I was so young. Pero gusto ni God yun. Maybe that's the reason why I am who I am today. I will never regret the day na nagawa ko yung mga bagay na nagawa ko. Matter of fact, I don't feel sorry. But I admit my mistakes. Pero hindi ko sinisisi ang sarili ko o hindi ko sabihin nating pinagdudusahan o sabihin nating hindi ako I will never sabihin natin pinagsisisihan yung mga bagay na ginawa ko noon. No, hindi ko pinagsisisihan yun. Pinagdusahan ko yun. Pinagdaanan ko yung mga dapat kong pagdaanan. Naghirap din ako Hindi madali.
Araw-araw ko iniisip anak ko. Silang dalawa, pamilya ko. Siyempre. Nanay din ang anak ko yun. Pero it is what it is. It happened already. So, yeah. Pero, pagsisihan? No. I will never regret the things na ginawa ko ng mga times na yun. Pati yung nabuo ko yung anak ko. No. She was not a mistake. She was a gift from above. She's the most precious gift God gave me that time. I love you, baby. Daddy missed you. I hope someday, makilala kita. I hope someday, makilala mo rin ako. I know na iba yung kwento nila sa tunay na nangyari, but I will never explain myself para lang baguhin yung utak mo sa kung paano ang pagkakilala mo sa akin ngayon. I don't care. But I do care about you. But I'm not asking you to accept or love me. All I'm asking from you is to take care, anak. Be strong, anak. Daddy loves you, anak. Daddy misses you every day. Daddy miss you every minute, every second of his life. Until now. But it is what it is. Nangyari na yung nangyari. Pero kung may babalik ko lang yung sitwasyon, gagalingan ko pa, anak. Sana maintindihan mo ko kasi English speaking ka di ba? So, yeah. If only I could turn back time, I would make sure that things will be a much better situation for us. Gagaling ako pa. Kaso, time is the best teacher eh. Experience is the best teacher or master, right? Time and experience, silang dalawa di ba? Magkasama yan eh. Kasi doon kami na-experience eh, sa time. So, dahil sa mga natutunan ko, mas gumaling ako ngayon. So, hindi ko rin masasabi na magagawa ko talaga ito noon. Yun ang gusto ni God. Disaster man, magulo man, dark ng konti yung mga nangyari, but still, yun ang gusto ni God. I was so young. Mommy is young. Mommy was so young. She was younger than me, actually. Like 2-3 years yata younger than me. So, yeah. Our only mistake was we were too young to settle down and start a family. That's why it happened. We were so dumb about relationships and especially the dynamics of it. That's why this happened. That's why we are who we are right now. Kung ano na tayo, di ba? So, yeah. So, I hope you learn from our mistake. Mas galingan mo pa. Mas maging magaling ka kay mommy at kay daddy. Mas maging maayos ang buhay mo. And I hope na yung mga nangyari sa atin sa buhay natin ay maging motivation mo para
ma-achieve mo yung mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay mo. At pag dumating yung time na ikaw naman yung magkakaroon na ng pamilya, be better than us. Promise me, you'll be better than us. Promise me, you will not break our family. Because I humbly and truly believe that yung family ay ang pinaka-importante sa mundo. Pamilya ang pinaka-importante. Hindi kasal, hindi pera, hindi kung ano man, kundi pamilya. Because with family, lahat ng bagay ay magiging posible. Lahat ng bagay ay magiging madali. So, make sure na pagka nagkapamilya ka, hindi mo gagayahin si daddy at si mommy. Si nanay at si tatay. Kung may gagayahin ka man, yung mga magagaling at mga magagandang bagay lang sa amin. You don't have to make me proud. I'm not asking you to do that for me. I don't want to add pressure to you. Kung meron ka man dapat gawing proud, sarili mo yun. Dahil hindi mo pa ginagawa, gusto ko malaman mo na I'm already proud of you, anak. No matter what. Maabot mo man yung mga bagay na dapat mong maabot o hindi, maging successful ka man o loser sa mundo, maging maayos man o masira man ang buhay mo, I will always be proud of you. Wala ni kahit ano o sinong tao sa mundong ito ang makakuha nun sa atin. Baby. Make sure na aayusin at iingatan mo lang ang sarili mo. Masaya na ako dun. Okay? But before you settle down or start a family or start a relationship with your opposite gender, make sure na may alam ka. You know what to do. You already know the rules. You already know the things that dapat mo malaman. Female nature o male nature o dynamic ng relationship, yung paano maging mapanatili na attracted sa iyo ang partner mo, paano mapataas ang interest, paano manatili ang interest level ng partner mo, paano abutin ang tunay na potensyal, paano tumutok sa grind and purpose mo, ano mas importante. Okay? And never fall in love. Love is okay. God wants us to love each other. Especially your family. Especially your partner. And especially your kids and your child. But falling in love is a disaster. Because with falling in love, you lose all the intelligence level na meron ka. Bababa yun. Because when your emotions are high, your intelligence level is low. Mababa ang intelihente mo. Kahit na matalino ka pa, o edukada, o may pinag-aralan ka pa, kapag ka emosyonal ka, sigurado, mas malaki ang posibilidad na maging mali ang desisyon mo, o yung maging aksyon mo. Kaya importante na kontrolado mo yung nararamdaman mo. Hindi yung ikaw ang kinokontrol ng nararamdaman mo. Kaya dapat alam mo yung ginagawa mo. Dapat hindi ka may in love. Because falling in love is emotional. Too much emotions. It's obsessive. Sobrang obsession na. Okay? Hindi ka tulad ng love lang. Balanse pa. It's okay to have emotions kasi tao ka. Yun ang pwedeng walang emosyon. Lalo na kung
tungkol ito sa isang romantic relationship. Meron talagang emotions involved. That's why you should not fall in love. Because falling in love is kawalan ng control sa emosyon mo. Addict ka na. Obsessed ka na. Ang love, balance eh. Strategic ba? Kumbaga, ano siya? Controlled love. Controlled emotions. Yun ang gusto ko. Para balanse ang buhay mo. Okay? Dahil pag di mo na balanse yan, o hindi mo nagawa ng tama, tapos na-addict ka dyan, o na-attach ka na, o ginawa mo itong buhay mo, tapos biglang nawala, nang wala kang kaalam-alam kung bakit, at hindi mo alam yung gagawin mo, maniwala ka sa akin, baka pumasok sa utak mo, nagayahin mo ang tao na ito. Baka burahin mo rin ang sarili mo. Huwag naman sana. Kaya sa inyo, GNL, sa lahat ng mga nakikinig sa akin, stay strong. Keep fighting. Hanggat nabubuhay ako, hanggat nandirito ako, may kaibigan kayo na tutulong sa inyo. Hindi ko kayo papabayaan. Hindi ko kayo tatalikuran. Hindi kayo nag-iisa. Sa GNL, mayroon kayong pamilya. Hanggat kaya ko, ipaglalaban ko kayo. Hanggat humihinga ako, bubuhatin ko kayo. Hanggat nakakapagsalita pa ako, tuturuan ko kayo ng mga natutunan at mga nalalaman ko. Dahil kung wala kayo, wala rin naman ako. So nararapat lang na magtulungan tayo. Okay? So again, magpayaman, unahin ng sarili, at sumibak ng maraming